Minsan ba meron sa inyo sa mga grupo ninyo na nakinabang dun sa mga development projects ninyo? Listen to the ones who may need divorce. Militarization, unfortunately, is still happening in Mindanao. If reforestation is only to be done by government, hindi natin matatapos ito. Mas pinalawak na talakayan, mas masusing paghihimay sa may init na usapin at mga isyong panlipunan. Imbestigahan niya ako. Set a date. I invoke my right to remain silent. Definitely, hindi pa ako spy. Samahan niyo ako tuwing araw ng linggo, alas 12 ng tanghali, para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. Kasabay ng pagbangon ng ating mga kababayan mula sa epekto ng Bagyong Christine, particular na sa Bicol region, kasalukuyan namang kinakaharap ng Hilagang Luzon ang hagupit at epekto ng Bagyong Marce. Matapos ang sunod-sunod na sakuna na kinakaharap ng bansa, we've seen the urgency among private and public sectors, particularly the government, to engage in discussions about our climate and environmental efforts. Now, to lead us in the discussion on disaster response management and whether our government is moving towards the right direction, joining us in the program is the Executive Director of the University of the Philippines Resilience Institute, or UPRI, and Project NOAA, the Nationwide Operational Assessment of Hazards, Dr. Mahar Lagmay. Magandang taghali po, Dr. Lagmay. Thank you for joining us in our program. Hello, magandang hapon po, and thank you for inviting me. Sir, we're gonna go straight into our discussion today. You've witnessed and published research about major disasters in our country, so you're in the best place, I believe, to talk about this. Sir, for our first question, how different were the past typhoons we've experienced recently? Typhoon Christine, or a few months back, we just had Typhoon Karina. Medyo napapadalas po ito, no? Now, what are the trends we're seeing now compared to the past? In terms of how much the climate has changed, the intensity, and the effects? Okay, yeah, magandang tanong yan, kasi magandang makita natin yung mga examples dito sa Pilipinas ng mga sinasabi ng mga climate scientists noon pa, no? Siguro mga early 2000, almost 2 decades na or mahigit na sinasabi nila, may prediction sila na ang climate change ay makakapagbago ng ating buhay, no? In the sense na sinasabi kasi nila na ang mga bagyo ay lalakas. At pag lumakas ito, yung hangin mas malakas, yung ulan mas madami, magdudulot ng mas malaking baha, magkakaroon ng mas malawakang mga landslides, yung mga storm surges ay lalaki pa, no? At siguro magandang mga examples ngayon yung mga naranasan natin, yung Karina, for example, at saka nitong Christine PH, no? Kagabi lang ay nanonood ako or kasama ako dun sa conversation tungkol doon sa Naga na binayo ng Bagyong Christine noong kailan ba to? Noong October, end of October, no? October 22 ang sabi dun sa record ni Mike Padua ng Typhoon 2000, 737.9 ang binuhos na ulan doon, no? Napakalaki nito kasi itong ganitong klaseng ulan, sabi ni Mike Padua, hindi pa niya naranasan. Ano? Pero tinitignan ko yung mga historical records, mukhang lalagpas ito ng once every 100 years na pangyayari. So napakalaking pag-ulan, napakalawak ng baha. Yung mga mapa natin, dun sa Project NOAA, 1 every 100 lang. Na ang dami ng ulan ay nasa mahigit 502 millimeters lang in 24 hours. Ito, 737 millimeters in 24 hours. Kaya naman yung epekto doon sa Naga ay napakalaki. Yung mga flood maps na ginamit nila na once every 100 years dumadating, mas malaki pa doon yung ulan na nagdulot ng mas malaking baha. Tapos naman, dito naman sa Metro Manila, nung Karina, ay meron tayong pagbaha dito sa Metro Manila, di ba? Umaapaw na naman yung Marikina River, umabot ng mahigit 20 meters yung level ng tubig dyan sa Marikina River sa Santo Niño Station. Pero hindi lang ito yung minsan na pangyayari, nangyari ito nung Ondoy, mas higit pa dyan, ano? Tapos nung Habagat 2012, Habagat 2013, umapaw din yung Marikina River. Habagat 2014, Habagat 2018, at saka Habagat Ulysses pala noong 2020.
So, yung Karina, for example, is once every 100 years na pangyayari, no, based dun sa 24-hour rainfall na plinat namin based dun sa NHRC data. So, ibig sabihin nun na actually tugma dun sa sinasabi dun sa mga articles ng mga climate scientists na yung mga malalaking baha na minsan lang mangyari na once every 100 years ay nagiging mas madalas na. So nararanasan na natin yan. So hindi lang minsanan kada isang siglo, o hindi nagiging very frequent, madalas mangyari na once every 10 years na or once every 15 years. So in fact, baka nga mas frequent pa doon sa sinasabi ko. Sir, so yes po, no? Hindi po siya normal. Marami nga pong nagsasabi na first time naming naranasan yung mga gantong pagbaha, yung gantong lakas ng ulan. But insofar as research is concerned, this has been the climate projection from 20 years ago. You said na early 2000 pa lang. This has been the climate projection, which brings me to my next question. We have all this climate projection. We know as a country we are vulnerable to these disasters. And every year, taon-taon po, dumadaan halos 20 bagyo sa bansa natin. With all this data, we've experienced, and with not just data, sir, actually, we've experienced all this. Do you believe that the Philippines should have been more prepared for these disasters? Naniniwala ako dyan sa tanong mong yan. Ano? We could have been more prepared. Bakit ko sinasabi ito, no? Kasi meron naman tayong mga nasa bata. Actually hindi ko alam mga legal na provisions for that, no? Yung Philippine Development Plan 2017-2022 ba 'yon? At saka 23-2027, no? Parehong Philippine Development Plan. We have the National Climate Risk Management Framework. At meron din tayong mga gabay mula sa UNDRR guidelines based on the Sendai framework. Na sinasabi, dapat yung ating pagpaplano ng mga communities, gumagamit tayo ng mga hazard maps na may senaryo na may maliit, may mas malaki, may mas malaki pa, may gaundoy, at meron pang mga climate change scenarios na mas malaki pa doon. So dapat lahat yung mga kaalaman na yon, yung mga hazard maps ay naisasalin natin sa mga plano ng mga komunidad at para alam nila kung ano yung gagawin kapag merong warning ang Pag-asa na may malakas na ulan. Alam dapat nila kung saan sila pupunta kapag may warning na gano'n, saan sila mag-evacuate. Hindi necessarily evacuation center, kahit malapit lang na pag tinignan mo yung mapa ay ligtas mula sa baha o kaya landslide. At kapag sinalin mo to dun sa mga community plans, yung lahat ng sektor ay naipaplano sa sektor ng agrikultura, edukasyon, turismo, biodiversity, forestry, lahat yan kasi naaapektuhan ng mga sektor na yan kapag mayroong mga dilubyo. So pag maganda ang plano mo na base doon sa mga scenarios ng climate change, ay mas preparado tayo. Unfortunately, yung mga ganitong klaseng multi-scenarios, no, na climate change ay hindi nasasalin do sa karamihan ng munisipyo at saka cities natin all over the Philippines. Na dapat siguro ay panahon na gawa nga nitong mga matitinding mga hagupit ng Bagyong Christine, tsaka Karina, tsaka ng Leon, tsaka ng Marce, na dapat na ginagawa na natin itong ganitong klaseng pagpaplano. Nag-a-anticipate na tayo ng mas frequent at saka mas malaking mga dilubyo na mas malaki doon sa mga naranasan natin. Yes, sir. That leads me to my next question. Where have we gone wrong in terms of preparation? Una po sa gobyerno at pangalawa naman sa mga tao. Which part of our preparation and response do we lack? Sige, ganito. Yung response ay isang bahagi lang ng tinatawag na people-centered early warning system. No? Ang responsibilidad ng pag-address ng mga dilubyo, no, para mas maging ligtas tayo, mga preparations diyan ay hindi lang trabaho ng gobyerno. Trabaho ito nating lahat ng LGU, ng mga stakeholders, ng mga individual, ng pamilya. Sa isang people-centered early warning system, kasi ang konsepto natin ng early warning, parang, ayan na, nag-warning na ang Pag-asa, nag-warning na ang ahensya, ang NDRRMC na ganito.
Ang totoong people early warning system, ang end-to-end na early warning system, ang epektibo na early warning system ay may 4 na bahagi. Yung response ay isa lamang. Yung una ay ang risk knowledge. Ito kasama dito yung sinasabi ko kanina na mga tamang mga scenarios ng hazards na magiging basahan ng pagpaplano natin. Ano ba ang mga pwedeng tumama sa ating komunidad? Ano ba ang mga hazards na kaakibat ang merong pagdaan ng bagyo? Yan ang tinatawag na knowledge, no? Risk knowledge. So kailangan maalam tayo lahat kung ano yung mga impacts, ano yung mga hazards sa ating komunidad, sa ating neighborhood. Pangalawa, yung monitoring ng assessment, monitoring ng mga sama ng panahon, no? Yan, pag-asa, nakasubaybay tayo. Pero mas maganda na empowered tayong lahat because all of this information can be provided through apps, through mga digital media, may mga technologies na, no? Ang pangatlo ay yung communication ng risk, no? So kailangan nagpe-prepare tayo bago humagipit o bago pumasok yung bagyo or maglandfall sa Pilipinas. So yung communication na yan ay nagagawa ng media. Itong ganitong klaseng pag-uusap ngayon na ginagawa natin ay communication. It's trying to communicate to the people the risk knowledge na pwedeng na dapat na naiintindihan ng mga tao, mga kaalaman na makakapagligtas ng kanilang buhay. At yung pang-apat ay yung response capacity. Kailangan pagka risk knowledgeable ang mga tao, na communicate na mabuti yung informasyon, na monitor na mabuti yung mga possible hazards at saka yung mga imminent hazards, no? Gamit ang mga instrumento, may kapasidad yung mga tao. So yung response ay bahagi lamang ng people-centered, yung tinatawag na people-centered early warning system. Ang tingin ko, kailangan maintindihan ng sambayanan yan, ng lahat ng mga tao, ng mga opisyal, national, local, at saka mga stakeholders, para lahat tayo nagpa-participate. So dahil meron tayong mga ganitong kakulangan, no, sasabihin ko na, diretso na, kakulangan, kaya tayo nagkakaroon ng disaster. Kasi ang disaster ay walang, nadidinig natin yung salitang natural disaster. Walang tinatawag na natural disaster. Lahat yan ay gawa natin dahil yung hazards lang ang natural. Pero kung may gagawin tayo na tama ang ating pagpaplano, tama ang ating preparasyon, tama ang ating response, ay wala tayong disaster na pag-uusapan. Kung ang mga ating kabahayan ay nakaplano na nakaiwas doon sa mga daloy ng hazards, ng baha, ng landslide, kapag may warning, makakaiwas tayo doon. At pag dumalo yung baha or nagkaroon ng landslide, out of harm's way tayo, wala tayong disasters na pag-uusapan. Sir, I think you just answered my next question. Tatanungin ko po kasi sana, you were a great advocate of risk-informed and science-based plans. And if you just want to add up, ano po ba yung gusto nyong makita? Or ano po yung gusto nyong dapat pinapriorisa sa mga disaster management plan na meron tayo? Okay, ang gusto ko sana ay, di ba palaging pag may disaster, ang sinasabi ng mga tao ay first time nangyari ito. Ngayon lang kami nakakita ng ganito. For 20 years, I've been looking at the interviews of survivors ng mga disasters. Iyan ang paulit-ulit ng sinasabi nila. Galing lang ako 2 days ago sa Agoncillo, nakausap ko yung mayor. Ang sinabi niya sa akin, pareho lang din. Hindi pa ako nakakita ng ganitong klase ng baha. Hindi pa nangyari ito sa lugar. Doon din, napunta ko doon sa Dalisay. Ang sabi sa akin ng matanda doon, ang tagal-tagal ko na nakatira dito, first time nangyari ito. So kapag ganun ang palagi natin nadidinig, no? Ibig sabihin lang yan, we failed to anticipate. We failed to educate so that people can anticipate the bigger events than what we have experienced. So paano natin ma-address ito? Babalik tayo doon sa unang tanong mo. Merong mga scenarios ng hazards na pwede nating gamitin. Gawa yan ng mga researchers, gawa yan ng teknolohiya, ng pagkakaalam natin, pagkakaintindi natin sa physics ng flow of water. Namo-model natin yan, nakikreate natin itong mga scenarios para pag nasalin natin itong mga mas malalaking baha na ito sa ating mga plano sa komunidad,
risk-informed at science-based yung mga plano natin. Across all sectors, hindi lang pang evacuation center. At pagka ganito ang nagawa natin, yung mga scenarios na mas malaki pa, na karamihan hindi pa natin nagagawa sa 1,634 cities and municipalities. Kapag ka naipasok natin yan sa mga plano, mas malaki ang ating mga magagawa laban sa delubyo. At kapag ka naiwasan natin itong mga harsh impacts, nakapag-adapt tayo sa climate change, naka-adapt tayo sa mga mas malalaking mga dilubyo, ay mas madali natin ma-attain ang sustainable development goals. Sir, what agencies do you want to see or do you think should take active part in this? Actually, di ba, binabanggit ko nga lahat ng sektor ay maapektuhan or pwedeng maapektuhan. Lahat ng ahensya dapat nagtutulong-tulong. Kasi, halimbawa, sa agriculture, ano ba ang sinasabi sa climate change? Di ba, maapektuhan ang ating agrikultura. So, kailangan, ngayon pa lang, gumagawa na tayo ng research ng siyensya. Di ba? Hindi naman pwede yung siyensya, kunyari sa agrikultura ng corn at epekto ng climate change, ay manggagaling sa Israel o kaya sa Europe. Kailangan meron din tayong local knowledge yan at local research. So, dapat tinatap natin ang mga university experts. At hindi lang pang agrikultura ito. Pwede ito sa turismo, sa edukasyon, sa apektuhan, sa forestry, sa transport, etc. No? At lahat ng mga ekspertong yan, nagre-research, isinasalin sa plano ng komunidad, ginagamit ng LGU, may pondo ang LGU, ang tawag dyan, LDRRM Fund, Local Disaster Risk Reduction Management Fund. It's about 35 billion pesos per year. Ginagamit yan para pondohan dapat yung mga researchers, hindi lang pang fire truck or ambulansya, para yung mga output ng research, yung siyensya, ay naisasalin doon sa mga projects, programs, and activities na pwedeng gawin sa tamang plano na risk-informed and science-based. Para pag nag-translate ito sa risk-informed na mga plano, na mga proyekto, mga programa, ay mas magiging maganda ang buhay natin. Iwas dilubyo, iwas disaster. Okay, sir. I think one of the initial takeaway that we're getting here is dapat po isinasalin sa mga plano ng komunidad yung mga natututunan natin from all of these experiences and of course, research as well. So moving forward, sir, can you talk about how education is important in capacity building, especially po sa preparation stages in terms of the public education? Ay, nako, napaka-importante nito, no? Kasi ang edukasyon ang nagbibigay sa atin ng kaalaman, no? At ang kaalaman ay nagbibigay sa atin ng tamang informasyon or basis para maganda ang ating mga desisyon, no? Paano ba natin binibuild itong kaalaman na ito, no? Paano nagiging habit na yung kaalaman na yan ay nagagamit natin sa pang-araw-araw na buhay? Bata pa lang dapat ginagamit na natin. Dapat na isasalin nga natin sa kultura eh. Hindi lang kasi siyensya ang ginagamit dapat para ma-address ang ating disaster problems. Dapat ginagamit din natin ang sining, ang musika, arts and the humanities, no? Para kapag naisalin natin sa kultura natin yan, nagiging bahagi ng ating buhay. Parang nagiging automatic na parang gagalaw tayo base dun sa nalalaman natin, bata pa lang tayo. Pag naisalin mo sa kultura yan, deliberate ang galaw ng mga tao kasi yun ay bahagi ng kanilang kultura. Pag nagkaroon ng bagyo, alam na nila kung saan sila pupunta. Pwedeng matutunan ito sa kanta. Ako nga, natutunan ko yung kanta na kailan na-discover ang Pilipinas base sa kanta ni Yoyoy Villame na 1521 na-discover ni Magellan ang Pilipinas. No? Yun, so pati yung mga kaalaman na related sa disasters, sa hazard sa inyong neighborhood, ano ang gagawin, pwede natin gamitin ng sining dyan. Pwede natin pati nga sayaw eh. Pwede natin isalin sa sayaw. Kasi meron sa ibang mga bansa, may kultura nila, yung minimimik nila yung tsunami sa sayaw. No? So pagka ganon, nakakapagbigay tayo ng mas magandang edukasyon, magiging mas innovative tayo, mas tumatatak sa mga utak ng mga tao kung ano mga kailangan gawin. No? At isasalin din natin yung local knowledge, sasalin natin yung siyensya,
isasalin natin yung musika, yung history para natatandaan ng mga tao kung ano yung nangyari in the past, para pag gumalaw ang mga tao laban sa dilubyo, mas mabilis, mas deliberate at mas maganda. Recently, one senator called out our Weather Bureau, ang PAG-ASA, about the delays and lack of information in their dissemination. So that is a discussion of another time. But my question is, are our information dissemination mass-oriented? What are your thoughts on this, sir? Well, kung kulang man, dapat ayusin natin, 'di ba? Meron naman PAG-ASA Modernization Law 2015 pa. So dapat ang mga impormasyon ay mas kumpleto. Kung merong kakulangan, dapat ayusin natin, 'di ba? Pero hindi lang gobyerno ang may responsibilidad. Pwede tayong gumalaw ng sariling atin. Ang mga LGUs pwedeng gumalaw under the local government code. Ang LGU ay may karapatan na gamitin yung mga impormasyon na pwede nilang makalap na tingin nilang makakatulong sa kanila. At yun nga, in a people-centered early warning system, so marami tayong kailangan pang gawin, di ba? Yung communication, kailangan pa tingin, yung risk knowledge na extensively medyo din na-discuss ko kanina. Yung communication ay dapat palawakin pa. Kung meron mang pagpuna na gano'n na senador, dapat hindi natin yun parang dinadamdam, no? Ito ay isang komento na para ayusin natin yung ating mga ginagawa, no? Pagandahin pa natin. I'm sure gumagalaw naman lahat, no? Pero kung kulang man at napupuna, dapat nga pakinggan dahil after all, ang katumbas ng hindi paggamit ng pinakamaganda or best efforts na pinakamagandang mga outputs para sa disaster risk reduction ay napakahalaga dahil katumbas nito ang pagkawala ng buhay o pagdigtas ng mga buhay sa mga komunidad. Dr. Lagmay, you mentioned that it is not just the government's responsibilities, pero responsibilidad ito ng lahat, lalo na ng sambayanan. When it comes to efforts to be informed, yung mga madalas po nating inaabangan, lalo na sa media, ay yung mga ano na bang signal, malapit na ba yung bagyo sa area natin. But other than this information, are there other details the general public should be aware of? Oo. Actually, babalik na naman tayo, no? Siguro gagawin ko na lang simple yung sinabi kong people-centered early warning system. Ibabalik ko yung tanong sa sambayanang Pilipino. Alam nyo ba kung binabaha ang inyong neighborhood? Nakabase lang ba ito sa experience ninyo o nakabase ito doon sa mga hazard maps that are available, that are already available? At kapag may warning ba ang PAG-ASA o NDRRMC, OCD, ay alam nyo ba na kung saan kayo lilikas kung binabaha nga yung inyong lugar? At itong mga kaalaman na ito ay hindi dapat inaalam kapag humahagupit na yung bagyo, kapag mataas na yung level ng tubig. Inaalam ito a month before, a year before, or maybe several years before. Because these information are available. No? Pwedeng ang isang source of information ay yung NOAA, noah.up.edu.ph. So ulitin ko, noaa.up.edu.ph. So pwede nyo itong tignan para maging mas maalam kung ligtas ba ang inyong kabahayan, ligtas ba ang inyong neighborhood sa mga dilubyo, sa mga posibleng dilubyo. Kasama ba dito yung mga climate change scenarios? Alam nyo ba kung saan kayo lilikas kung sakaling may warning? Kapag may warning, tama ba yung response niyo? Na-practice nyo na ba yan? Nag-drill na ba kayo sa ganyan? At ang preparasyon natin ay hindi lang para sa baha. No? Meron pa tayong problema ng landslide. May problema pa tayo ng earthquake. We are the most prone probably in the world, no, in terms of hazards, or one of the most prone sa hazards. Marami tayong hazards ng lindol, marami tayong hazards ng bagyo, marami tayong hazards ng volcanoes. We are living in a dangerous place. We live in a dangerous place. So dapat lang
dapat lang na maalam tayo. At let's start from the very basics. Do you know the hazards in your neighborhood? If not, let's do something about it. All right, we're moving forward now, Dr. Lagmay, to the efforts of the government. Yung immediate response po ng government in this whole situation sa malawakang pagbaha is the flood control projects. Our government is shifting all the efforts, yung budget, sa mga structures na ito. On your opinion, are we in the right positions here, sir? Well, sa tingin ko, kailan ba to? Bata pa lang ako, flood control projects na di ba? At karamihan ng ating pag-inisip natin, yung karamihan o bulto ng pera ng binabudget natin for flood control is on hard infrastructure. Okay? Hard infrastructure. Ito yung mga dike para hindi umapo yung ilog, tayo na mataas, para hindi pumunta yung tubig doon sa mga kabahayan, doon sa komunidad, no? Pero nakita natin time and time again, year after year, itong mga control projects na to na hard infrastructure ay na-overwhelm, di ba? At dahil nga sa climate change, the predictions would be that yung overwhelming ng mga tinayo natin ay mas dadalas pa. Baka siguro ngayon mag-isip na tayo ng mga iba pang mga paraan. Kasi there's such a thing as soft interventions, hindi lang hard interventions. Ano ba 'tong mga sinasabi kong soft interventions? Like making room for the river. Pag plinano natin yung komunidad, huwag natin tatayuan ng mga settlement areas, yung mga floodplains na natural na bahagi ng ilog. Okay? Taniman natin, reforestation, yung mga puno nakakapag-absorb yan o nakakapag-retain ng daloy ng tubig para hindi sabay-sabay dumadaloy yung tubig at nagiging mas mataas yung baha. Meron din tayong mga dapat na preserve natin yung infiltration, no? Hindi lahat sinisimentohan natin kasi hindi na nakaka-absorb ng tubig yung ating mga kalupaan kapag nasinimento mo lahat. Meron mga solutions diyan, no? Mga sponge cities na tinatawag. Meron din yung mga other solutions na pwede nating gawin, and mostly well-planned communities is, I think, the best, no? And going with nature's way or addressing problems using natural solutions is the best way forward. And if there's residual risk after exhausting all natural solutions, then that's the time we use the hard interventions, yung mga interventions na infrastructure. So dapat siguro mas malaki ang ating pananaw na hindi lahat nasusolusyonan ng mga infrastruktura ng konkreto, ng semento, no? Meron mga tinatawag na nirerespeto mo yung ating kalikasan. Hindi natin masyadong sinisira, no, na address natin yung natural way na absorb yung tubig ng kalupaan kasi malaking bahagi sa pagbawas ng bahayan. Yung mga puno ay nakakabawas din ng bahayan. So of course, hindi natin naiiwasan yung mga ganyang mga pag-ulan kasi noon pa pag wala pa yung mga Kastila dito, nagbabaha na sa Pilipinas, no? Nagbabaha na sa Maynila. Natural yan, pero ayaw natin pagrabihin. Ayaw natin ma-aggravate yung problem. With climate change, na-aggravate natin yan. So, tanggalin natin yung dahilan kung bakit may climate change, kung bakit may global warming. Huwag tayo masyadong mag-burn ng fossil fuels. Hikayatin natin yung buong mundo na huwag mag-burn ng fossil fuels at mag-release ng greenhouse gases. Ang tawag dyan ay climate change mitigation. So, marami pa tayong pwedeng gawin. Hindi lahat ay semento, hindi lahat ay konkreto, hindi lahat hard interventions. Merong mga soft solutions na tinatawag. Nature-based solutions na dapat exhaust muna natin para yung malaking bahagi ng binibigay natin na pera ay alam naman natin na year after year ay yan ang sinasapit natin katulad nung nakikita ko ngayon sa video habang nag-i-interview.
Yes, sir. I was actually going to ask about this soft solutions approach, which I've heard you talked about in a series of interviews. And it's pretty a pretty solid thought that I think the government is missing out is yun nga po, we're really targeting a lot of like hard na malalaking solusyon na kailangan ng malalaking pera, whereas there are a lot of other soft solutions that we could exhaust. But in terms of like the preservation and conservation of our nature, how are we in this regard in terms of nature catching up, sir? Well, I think we have to be more conscious about it, no? The way we destroy our environment. At babalik sa atin yan eh. Maraming kanta tungkol dyan, di ba? Yung kanta ng nila Asin, yung elementary pa lang ako, that was in the 70s, early 80s, napapakinggan ko na yung mga kantang yan. I learned about how to preserve the environment, how we destroy our environment, how we deforest our mountains from songs, no? So baka dapat mas tignan pa natin ng mas mabuti 'yon, no? At gamitin natin itong mga bagay na ito, kaalaman na ito para hindi natin ma-aggravate yung problema palalo. At magamit natin siya bilang bahagi ng solusyon. So I'm not saying that all of these nature-based solutions will solve everything. I'm not also saying that yung mga dikes and mga hard interventions will not solve anything. What I'm saying is that we combine all of these things and think about the problem again. No? Kasi the way we have been solving it in the past, the way we have been acting in the past, we're seeing that it's going the wrong way, no? And we must probably, if we keep on repeating that, na ganun tayo ng ganun, that means we never learn. So dapat siguro panahon na para pakinggan ano ba yung mga ibang possibilities, ano ba yung mga ibang paraan, ano ba yung mga international best practices ngayon, ano ba yung mga sinasabi ng mga research na pwedeng makatulong. Siguro isalin natin yon at hindi natin binubuhos lang lahat sa hard interventions, no? Siguro baka dapat malaking bahagi ang napupunta dito sa mga nature-based solutions para kapag sa tamang pagpaplano din ng mga komunidad at pag mayroong mga tinatawag na residual risk, doon tayo maglalagay ng pera na mas maliit na doon sa mga hard interventions. Okay, sir. We're just gonna ask you in the next few questions about thoughts on certain topics, sir. First, we had DENR Undersecretary C.P. David in the program episodes before, and he's also a geologist, and he talked about how we always look at the problem na how to prevent flooding. And now that we're shifting gears, he mentioned that instead of looking at preventing flooding, we should shift our gears or our perspective to the issue on water management. Kasi ang sabi niya po, the excess water during the wet seasons are what we need during the seasons of drought. Can we hear any thoughts on this, sir, about water management in our country? Of course, that's very important kasi madami tayong tubig, di ba? I-manage natin yan. Retention basins, that's may silbi yun. If we retain the water that we get during the rainy months, tapos gagamitin natin siya for the summer months, no, the dry months. And that's very important. But I think yung pag sinabi mong water management, that encompasses everything, di ba? Kasama na dyan yung flood control, di ba? Kasi minamanage mo yung water eh. That includes pag-excess, ano yung dapat gawin diyan, and if we are able to contain that sa mga retention basins, magamit natin for some other purpose kapag kailangan na natin, and makakatulong ng malaki 'yon. But it's all part of the problem solutions exercise. At kailangan nga, gaya ng sabi ko sa iyo kanina, hindi lang hard infrastructure, no? Importante yung malawakang holistic approach, no, to the problem. Kasama dito ang mga nature-based solutions. Sir, you mentioned earlier about hazard maps. Can you tell us more about it, and can you tell us how to make it mass-oriented? Hazard maps. Okay.
yung NOAA maps, no, ay ginagamit naman ng, according to a UNDP report na 2022, 59.7%, no? How can we improve it? Well, we have to, this talk is already getting people to become aware of such products, of where they can be found, di ba? They can be found in noa.up.edu.ph. Continue the conversation. Talk about what you know to your friends, to the family members during dinner, during lunchtime. Discuss it, make it part of our daily discussions and never stop discussing it. Kasi the more that you discuss it, the more engaged you are, the more aware you are, the more information that you get, and the more magiging maalam ka. At kapag mas maraming tao ang maalam, no, yung 59.7% na sinasabi ko, that's not enough. Kasi kahit 95% yan, that remaining 5% will still or can still be a problem. Kasi pag may namatay na 10 o kahit isa, that's one too many. So pagtulong-tulungan natin lahat ito. The dissemination is not just the responsibility of government. It's not just the responsibility of media. It's everyone's responsibility. Kasi kahit konting tulong na pwede mong ibigay, kahit nakipagkwentuhan ka lang, nasabi mo lang, dito merong hazards dito, ay dyan sa lugar mo meron. Even if it's just a 1-hour effort of talking to your friend, or your sister, or your brother, or your parents, that can help. So pag pinagsama-sama mo yung maliliit na yan, it will amount to something that is significant and can save lives. All right. So, sir, I'm moving forward to the budget allocation. For the 2025, the Marcos administration has tagged a 1.1 trillion pesos for the budget of green spending or climate change expenditures. So, sir, that's a large sum of money. What do we want to see moving forward? Say, if we're going to maximize this amount of budget rightly spent, what should we use these funds for? Okay. First things first. First things first. I would like, this is my view, no? This is my view. First things first, I would like the correct implementation of the National Risk Management Framework, which states that we have to mainstream probabilistic risk assessment into the local government plans, comprehensive land use plans, climate change action plans. What is this? Probabilistic risk assessment. This is what I was talking about. Merong maliit na baha, may mas malaking baha, may napakalaking baha, may climate change na mas malaki pa na baha. These hazard scenarios, no? The hazard itself, kailangan may magnitude and frequency. May mga ibang scenarios that will get mapped out, no? Delivered to the LGUs, used by the LGUs and the stakeholders to plan their evacuation centers, to plan across all sectors in their community, according to the vision of the people in that community, how they want their community to develop in the future, given that there are imminent threats of climate change or future threats of climate change. Para risk-informed and science-based ang ating mga plans. So that our projects, programs, and activities are also risk-informed plans. Risk-informed activities. Yun ang number one do sa mga gusto kong paggamitan nung trillion peso budget na yan. Kasi doon sa pagpaplanong yon, ang dami mong ma-address, ang dami mong ma-educate, ang dami mong matutulungan in terms of cascading the information, the scientific information, and the scenarios of hazards that are bigger than what we have experienced. Climate change scenarios na pwede mong ipaalam doon sa mga tao at gamitin sa pagpaplano ng komunidad. That is the only way we can address it, no? If we keep on planning our communities based on the historical record, yung worst case na alam natin,
that will underestimate the next bigger event that can happen in the future, and probably because of climate change. And if that happens, we underestimate, we will fail to anticipate the impacts, and we will fail again, and that is what is called as a disaster. All right. I think we're learning a lot here today, sir. I just want to ask, how is our government doing in terms of listening to climate and environmental scientists? Kasi in this conversation, I think I'm learning a lot. And I think if this is, pag nasalin nga po ito sa mga plano ng gobyerno, I think it would make such huge impact. But how is our government doing in listening to the climate activists or environmental experts? Marami naman tayong ginagawa, no? In fact, I can see that, no? In fact, we have reduced the number of fatalities from an average of about 1,000 to 1,250 deaths per year. Since 2014, it has just been roughly about 250 deaths per year. Hindi lang ito gawa ng isang tao o gawa ng isang organisasyon or isang institution. That goes to show na nagtulong-tulungan tayo at napababa natin yung mga deaths, no? In terms of losses and damages, more or less 50 billion a year, no? Ang nakikita dun sa International Disaster Database. Ang kailangan natin sigurong gawin ay isalin natin itong rekomendasyon na ito na nasa PDP, na nasa current PDP yan, Philippine Development Plan, National Risk Management Framework, at implement natin ng dapat, ng tama. No? Kasi hanggat nandun lang tayo sa pagprepara dun sa historical record ng hazards na nakasalin doon sa mga mapa na ginagamit ngayon in most cities and municipalities of the country, we will always fall short in our preparations. Kailangan mag-model tayo, kailangan gamitin natin yung teknolohiya, yung siyensya, powerful computers, para ma-generate itong mga scenarios na ito na mas malaki pa doon sa nalalaman natin at na-experience natin sa historical record. Pag naisalin natin yan, that is the best thing that can happen to our country. All right, you've mentioned about like this being a best thing that happened to our country, sir. Looking forward, now that we were seeing the government, even public and private sectors, nagiging paksa na po talaga ito ng conversations. Marami ng discourse about what is the proper way of responding to it, the preparations. We're even having this conversation. What are your hopes in the future? Do you think moving forward from this point in time, are we going to see changes in the government and in the response of the people? I think, sana. We can only hope. We can only hope for the best, di ba? And the reason why we try to research or look at disasters is to learn from our mistakes. Because itong mga disasters na to may lessons. At itong mga sinabi ko sa inyong lahat is based on lessons from actual disasters over the past more than 2 decades of work and research that we have been doing. This did not just come from yesterday or from somewhere na napulot lang. It's a product of a lot of work by a lot of researchers. These are the lessons that we learned from many disasters, from disasters that involved many deaths. So, ito rin ang mga sinasabi ng international community. Ito ang guidelines na nilagay sa Words into Action document ng Sendai Framework. These scenarios, multiple scenarios, including climate change, na dapat sinasalin natin sa mga plano ng komunidad para hindi tayo underestimated sa ating mga plano. Pagka ginawa natin yon, yun yung pinakamagandang mangyayari, di ba? Kasi kaya ako naman sinasabing pinakamaganda. Bakit? Dahil if we are able to mainstream all of this risk-informed, science-based information into the plans, it translates to projects, programs, and activities
that are also science-informed and risk-informed. That is the best way we can attain the Sustainable Development Goals. In short, if we get this into our plans, into our community plans, we act deliberately. We have a plan. Hindi tayo bara-bara. Hindi tayo tansya-meter. No? Yung tansya-meter, tansya lang ng tansya. Hindi tayo bara-bara gumawa. We are following a systematic method. We are employing the best technologies, the frontier science, para hindi ko naman sinasabing perfect din yan, no? But we are using what is the best available. And that is what the people deserve. What are the Filipinos deserve? The best available na pwede, no? Hindi naman kailangan na isa lang, pwedeng mas marami. Kung ano yung nakakatulong, ano yung mga useful do sa mga tao, that is how science works. If it's useful, that means science has worked. Ayun, ang gawin natin, gamitin natin yung disaster platform. Let's plan our communities well so that we can attain the sustainable development goals using the disaster platform to develop our country. All right, sir. This has been a very fruitful discussion. But before we let you go, down to our last points, can you tell us more about Project NOAA and how are we helping the public and private sectors through this initiative? Ayun, so it started out in 2012 as the flagship program of government. So nag-try tayo mag-capacitate, no? Kasi bakit importante yung human resource? Kasi sa DRR na usapin, ang use of local resources, including human resources na local, is the best way to manage disasters. Okay? So, bumili tayo ng mga LiDAR, nag-capacitate tayo para naggagawa tayo ng mapping ng atin. That's the best technology in the world for flood mapping. No? Kailangan magandang landscape, high resolution, barangay level. I-empower natin yung mga tao so that they have the information right at their fingertips gamit ang internet, gamit ang web, gamit ang mobile apps. Marami pa po, no? Samut-sari. Some of them became the Philippine Space Agency. Ginagamit natin ng mga satellites para makakita natin na mabuti yung mga problema. Naglagay tayo ng mga sensors, 2,000 sensors all over the Philippines. Na ngayon, 5 na lang yata ang gumagana. But it basically was employing research that's funded by government into action, no? Parang kasama siya sa operations in the management of disasters. Operational research ang tawag. So, pag may disaster, tinitignan at ano ba yung kulang, ano ba yung nangyari. Not to point fingers on who's to blame, but really to learn the lesson so that we don't repeat the same mistakes. Yan po ang ginagawa ng NOAA. So when we were with the national government, we were working with NDRMC. Our work was on a national scale, but now we have been adopted by the University of the Philippines. We still do research and we still help local government units plan their communities so that their comprehensive development plans are risk-informed and science-based. So we want to promote really the best possible science that's available and the best possible technologies that's available in the world so that we can fight these adverse impacts of hazards. We can fight all sorts of hazards in the best way possible. Ayan, maraming salamat po, Dr. Lagmay. Again, that is Executive Director of the University of the Philippines Resilience Institute or UPRI and Project NOAA, Nationwide Operational Assessments of Hazards, Dr. Mahar Lagmay. Thank you so much, sir. Muli ako po si Rose Babiera. Samahan niyo ako muli sa susunod na linggo para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya.